Ang nagal nating hintay ang DTT Analog Switch Off ASO sa Mega Manila, lagpas isa dekada ring pinaasa. Ngayong November 22, 2026 na raw talaga ang final deadline ayon sa NTC. Pero aminin natin, habang nag-aaway ang mga media giants sa South Triangle para sa primetime supremacy gamit ang kanilang mga sloppy techniques at tamad na programming, karamihan sa atin, or rather, you tuning this short at the moment, ay sumuko na. Bakit ka naman magtsatsaga sa pixelated or recycled content kung pwede ka namang mag-Netflix o mag-scroll sa Reels? Tingnan natin ang initial tier list from the max tip analysis last year ng active DTT channels not counting SD and 1seg at ang resulta sa recently concluded survey kung may promoted or relegated ba sila ito after 1 year. The untouchables. Lahat ng TV5 multiplex channels remain at their usual places this year. S for the main channel, B for One Sports, and C for RPTV. The Magic Promoted Club. Congrats sa GMA's main channel, Billionaire News Channel, at Knowledge Channel o mga kayo sa dagat ng mediocrity. The umiiral na kapal na mukha Promoted Club. Umahon ang All TV, DWIZ News TV, Radyo Bandido TV, Solar Learning at Aliw 23. Kalan mo, may nakapansin sa kanila? The Purgatory Residents. Tito Siksikan, Solar Sports, Light TV, iHeart Movies, PTV4, D1 Teleradyo, Congress TV at GTV, lahat D-tier pa rin. Mutik na silang mag-promote o ma-relegate kung hindi lang tamad magdesisyon ang respondents. Note, median ang batayan, not plurality. Ang Truth Channel, DATV, PTV Sports Network at Shop TV, matibay sa E-tier, walang nanonood, walang naghahanap. The absolute bottom, INC TV, Golden Nation Network and Hope Channel, consistent sa F-tier. Mas may signal pa yata ang microwave ninyo kaysa sa mga ito. Totoong malapit na ang ASO sa Mega Manila. But I'm not surprised anymore if they'll move the goalpost na parang GTA 6. Pero kahit i-perfect pa ng NTC ang digital switchover, kung ang palabas ay basura pa rin, balik lang tayo sa streaming at i-off ng TV habang buhay.